Great day, Conquerors! Welcome po sa ating Conquerors Devotionals Online. Salamat po sa Panginoon at ngayon po ay muli sama-sama po tayo na patuloy na makapag-bulay-bulay ng salita ng Diyos. At sino pang kung nanonood ngayon ay tayo po ay patuloy na mapagpala ng salita ng Diyos. Tayo po ay, kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po kayo sa aklat po ng Hebreo chapter 2, verses 1 to 4. Sabi po dito, babasahin ko, yung po pangmagat nito, ang dakilang kaligtasan. Sabi dito sa verse 1, kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Verse 2, ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap na ng kaukulang parusa. Verse 3, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay na sa atin na ito'y totoo. Verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng iba't ibang himala at sa mga pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinabahagi niya ayon sa Kanyang sariling kalooban. Salamat po sa Panginoon. Doon pa lang po sa pamagat nitong talatang ito, chapter 2, ay makita po natin ang dakilang kaligtasan. Ang dakilang kaligtasan na kung paano sa buhay po talaga natin, na talaga pong hindi lang po ito sa physical na nakakaligtasan, kundi yung pong ating spiritual na nakaligtasan. Salamat sa Panginoon, physically, alam natin talaga na patuloy tayong nananalangin para po sa kaligtasan po ng ating pong mga frontliners, ng ating ng bawat pamilya, ng bawat isa po sa atin, lalo na po sa kapanahonan ito. At kung paano nga po ito ding aklat po ng Hebreo sa chapter 10, verse 25, ay meron din pong paalala sa atin ang salita ng Diyos. Sabi doon, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam po natin sa ating sa panahon ito ay mahirap pong gawin yun, Mahirap gawin yung magtipon-tipon tayo physical. Pero salamat sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong ganitong technology, ganito pong ginagawa, ay nakakapagtipon-tipon po tayo, nagkikita-kita talaga sa pamamagitan po ng ating mga panonood, pakikinig, at nagpapaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At ito pong binasa ko po kanina ay talagang nagpapaalala po sa atin to na tayo po ay merong dapat na gawin, yung pong ating responsibility, yun pong commitment natin na kung paano tayo po ay talagang nagsasabi na tayo po ay Kristiyano, na tayo po ay tagasunod ni Kristo, na tayo po ay tumanggap sa Panginoon at meron po, natanggap po natin yung dakilang kaligtasan ng Panginoon. At tayo po mismo ang talaga pong kinakailangan at pinapaalalahanan ng salita pong ito ng ating Panginoon. Sa mga hindi pa po, mga ngayon pa lamang po namin nakasama ay sa pakikinig po ng salita ng Diyos ay meron din pong paalala para sa inyo. At itong pong verse 1 ay makita po natin dito na kung paano talagang yung binasa po natin kanina at ito po yung pinamagatan ko na babalang dapat unawain. Babalang dapat unawain ng mga nagsasabi na siya ay talagang tumanggap na ng dakilang kaligtasan ito ng ating Panginoon. Sabi po dito sa verse 1, ang una pong point, sabi po dito, panghawakang mabuti ang katotohanang narinig natin. Panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin, Narinig, Sapagkat alam po natin, sabi dito, bakit po natin kinakailangan unawain mabuti ang mga katotohanan na narinig? Sabi doon sa verse 1, upang hindi tayo maligaw. Upang hindi tayo maligaw. Sino po ang mga hawak dito? Sino po ang talagang kailangan pong talagang panghawakang mabuti? Ikaw po, tayo po, ako po na tumanggap na sinasabi po dito, tinanggap na ang dakilang kaligtasan ng ito ng ating Panginoon. Ang katotohanan na sinasabi po dito. Sino po ang katotohanan? Sabi po ng John 14:6, sabi
Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi po yan ng ating Panginoon Jesucristo. Siya po yung katotohanan at yung tinanggap nating katotohanan na to, sabi po dito. At yun po ay talagang mababasa po natin sa salita ng Diyos at talaga pong narinig natin at hindi lang naman narinig kundi talagang sabi dito, panghawakang mabuti ang katotohanan tinanggap natin sapagkat yun po ay atin pong talagang maging commitment, talagang responsibility natin na talagang bilang isang tumanggap sa Panginoong Jesucristo, bilang isang tumanggap sa katotohanan, sa dakilang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung dapat nga gawin? Sabi po dito, panghawakang mabuti. Lalo na po ngayon, no, na talagang iba-iba na po yung nangyayari, no, sa ating pong mundo, sa ating pong kapaligiran. At yun nga po yung una, sabi po dito, panghawakan nating mabuti ang mga katotohanang narinig natin. No, tayo po ang gagawa nun. Pangalawa po, sabi po dito sa verse 2, ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap na ng kaukulang parusa. Sabi po dito sa pangalawa, kung ang una po ay sabi panghawakang mabuti, ang katotohanan natin narinig. Sa pangalawa naman po sabi ito, may kaukulang parusa sa sino mang hindi susunod o yung lalabag po. No? Sabi po dito, at sino mang lumabag at hindi sumunod dito ay tumanggap na ng kaukulang parusa. No? Babala po ito, no? na dapat nating unawain. No? Sa mga nakita natin dito na kahit po, di ba sabi dito, talagang napatunayang totoo ito po na sabi dito, ang sino mang lumabag at hindi sumunod doon sa katotohanan na narinig po natin ay tumanggap na ng kaukulang parusa. Sabi po dito. Kaya po, kung paano talagang ito po ay makikita po natin yung sinasabi po dito, no, nangyari na po ito nung lumang tipan, no, na yung mga Israelita na talagang lumabag, hindi sumunod doon sa utos ng ating Panginoon, sa katotohanan ipinahayag sa kanila ng Panginoon, tumanggap na po sila. Diba? Nagkaroon na sila ng kaparusahan na talaga pong instead na mapunta po sila doon sa lupang pangako, hindi po sila nakarating doon. At sapagkat yun nga po, hindi po sila nakinig, hindi sila sumunod, at sila po ay talagang lumabag doon sa katotohanan, tinanggap nila galing sa Panginoon. Tayo po sabi dito na talagang mayroong pang pagkakataon na talaga pong makinig at talagang yung katotohanan na to, no, at sabi po dito mayroong pang pagkakataon na sumunod, no, doon sa katotohanan naririnig po natin, no, sa mga salita po ng ating Panginoon. Tayo po, no, patuloy na tanggapin po natin to at talagang tayo po ay matutong sumunod sa ating Panginoon. Yun po yung babala na dapat po nating unawain na hindi talaga po ikaw na nagsasabi, no? Ikaw na nagsasabi or na talagang kiniklaim mo na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, talaga pong tumanggap sa Panginoon. Pero po, sabi po dito, kapag hindi po tayo sumunod, at tayo ay lumabag doon sa katotohanan na yun, no, tayo po ay tatanggap ng parusa. Hayaan po natin, no, talagang unawain po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo po, ang mga katotohanan po ay napapakinggan natin, ang mga salita po ng Diyos ay naibabahagi ng lalo na po ngayon, no, napakarami na pong nagla-live streaming at marami na po tayong napakinggan na katotohanan, no, at hayaan natin na ito po ay ating masunod. Ito po talaga ay atin pong hindi lamang tanggapin, no, hindi lamang ating panghawakan, kundi sundin po natin sapagkat yun po ay napakahalaga po sa buhay po natin, no, na lalo na po yung mga nagsasabi na ikaw o ako ay tumanggap ng dakilang kaligtasan ng Panginoon. Kaya yun po, no, alalahanin po natin, yun po yung babala na dapat natin unawain. Pangatlo po, sabi po dito, kung yung una, panghawakan natin mabuti ang mga katotohanan narinig. Pangalawa, ay may kaukulang parusa sa sino mang hindi susunod. At pangatlo po, pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan. Pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan. Sa verse 3 po, sabi po dito, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito?
Napakalaking kaligtasan, dakilang kaligtasan ito. No? Kapag tayo po nagsasabi na tayo po ay Kristiyano, tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo. Ngunit sabi dito, kapag hindi natin ito pinahalagahan, no? itong napakadakilang kaligtasan ito, tayo po ang may responsibility dito sapagkat ginawa na po ng Panginoon yung part po niya. Ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kaligtasan. Binayaran niya ang ating mga kasalanan doon sa krus, no? At binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngunit sabi dito, pahalagahan natin ang napakadakilang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon. Pahalagahan po natin na sa mga kapanahonan pong ito, no, alam natin maraming nangyayari po sa ating paligid, no. Maraming mga pwedeng magbigay sa atin ng mga kalungkutan, ng mga bagay na tayo po ay panghihinaan ng kalooban, no, na talaga pong maraming tao na talagang nagpapahalaga, no, sa mga bagay na mawawala dito sa mundo. Alam po natin lahat ng bagay dito sa mundo ay mawawala. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Ito ay mananatili. At dahil po dito, sabi dito, pahalagahan natin ang napakadakilang kaligtasan, no, na talagang kaloob sa atin ng ating Panginoon. Hayaan po natin, no, na talaga pong kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay ginawa niya yung kanyang parte, yung part po niya, yung bahagi po niya, tayo din po, no, bahagi po natin to. Bahagi natin na talagang pahalagahan natin, responsibility po natin na pahalagahan natin yung dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Maraming pong salamat sa Panginoon. Hayaan po natin na alam po natin na talagang sa mga kapanahonan ito, napakaraming mga babala na mga nangyayari, no? At ito pong babalang ito ng salita ng Diyos na dapat po natin unawain, na talagang panghawakan po natin mabuti, no? Ang katotohanan narinig po natin sa dami po ng naririnig natin ngayon. Hayaan natin na ang manatiling na pinanghahawakan natin ay ang mga katotohanan, no? Ang salita po ng Diyos at mismo ang ating Panginoon Jesucristo. Pangalawa, talaga po unawain din po natin na may kaukulang parusa sa sino mang hindi susunod sa mga katotohanan na to, sa mga salita ng Diyos na to. At yung pong pangatlo nga, pahalagahan natin ang napakadakilang kaligtasan na kaloob sa atin ng Panginoon. Sapagkat alam po natin na talagang sabi dito, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay na sa atin na ito'y totoo. No? Hayaan po natin na sa pamamagitan po ng mga salita po ng ating Panginoon ay na naririnig po natin, mapaalalahanan po tayo. Ito po ay isang babala na kinakailangan po nating unawain. Amen? At hayaan po natin na patuloy na sa ating puso, magkaroon tayo ng commitment, yung pong responsibility natin talaga na ito ay ating pong panghawakan, ito ay ating sundin, at ang patuloy nating pahalagahan, yung napakadakilang kaligtasan ng Panginoon ay binigay po sa atin. Amen? Salamat po sa Panginoon. Hayaan natin na patuloy po na tayo po ay mapaalalahanan, na tayo po ay patuloy na talagang ilagay po natin sa puso natin, talagang ibuhos ng Panginoon sa puso natin kung paano pinahalagahan niya tayo, kung paano pinahalagahan niya tayo, pinakita niya yun, pinagdama niya sa atin ang pagmamahal na yun nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa Panginoon sapagkat bawat isa din po sa atin ay patuloy po na ini-encourage, talaga pong pinapalakas ng salita ng Diyos, na patuloy na tayo po mismo ang gagawa nito, na panghawakan natin mabuti, sumunod po tayo at pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon. At sa bawat isa po na ngayon lamang po nakapakinig, hayaan natin na ipagkatiwala naman natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang mga katotohanan na naririnig po natin, ito ay katotohanan na magdadala po sa atin sa kaligtasan. Magdadala sa atin sa kaligtasan sapagkat yun po yung sinabi ng salita po ng Diyos.
na ang katotohanan po ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang katotohanan po ito ay naririnig natin ng mga salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ng kaligtasan. So magitan po ng ating pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming po salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Ang maraming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Samahan po kami, pangunahan, pagpalain ang bawat isang nakikinig, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy pong panghawakan, Panginoon. Ano mang nangyayari sa aming paligid, ano mang nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, na nakakapakinig, nakakapanood sa oras na to, ay patuloy tulungan mo po, Panginoon, mapanghawakan ang mga katotohanang narinig, Panginoon. Patuloy na sumunod, Panginoon, ano bang sinasabi ng mga salita mo. At patuloy po, Panginoon, na pahalagahan, Panginoon, ang napakadakilang kaligtasan ito, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin. Salamat po, Diyos. Pagpalain po, Panginoon, ang aming bansa. Hayaan mong maranasan din po, Panginoon, ang mga tao, lalo na po yung ngayon pa lamang namin nakasamang nanonood, ngayon pa lamang nakasama, Panginoon, na nakakapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Hayaan po, Diyos, sa patuloy nga na maramdaman nila, Panginoon, talaga pong maranasan nila, O Diyos, ang iyong pagliligtas at patuloy na yung pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, pagpalain po ang aming bansa, pagpalain po ang aming Pangulo. Hayaan po, Panginoon, na patuloy din po, O Diyos, tulungan po siya, Panginoon, na patuloy din po ang kanyang buhay, ay patuloy din po, Panginoon, laging ibigay ang pagtitiwala sa iyo, sapagkat wala pong magagawa ang tao, kundi ikaw lamang ang may magagawa, maging sa aming buong bansa, maging sa buong mundo, Panginoon, sa mga nangyayari ngayon, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang kaligtasan, Panginoon, ay dumaloy, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa bawat isang nakakapakinig at sa bawat mga mahal sa buhay. Anumang mga pangangailangan po nila, tugunin niyo po, Panginoon. Anumang mga karamdaman, kayo po ang patuloy, Panginoon, na magpagaling. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin, hindi po kami, Panginoon, mapanghihinaan, Panginoon, ng kalooban, sapagkat kayo po ang magbibigay sa amin ng lakas ng kalooban, Panginoon, upang patuloy po na magpatuloy, Panginoon, na patuloy nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Samahan mo ang bawat pamilya, samahan mo ang bawat isa, Panginoon, sa oras na ito, na sino mang mga meron pong pinanghihinaan ng kalooban, ang kalakasan ay patuloy na dumalo sa bawat isa. Salamat po sa mga katugunan, salamat sa mga kagalingan, salamat sa kapayapaan, salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pagsama at paggabay sa aming mga buhay. Pinabalik ko po sa iyo at napapuli pa sa salamat sa tayong pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Thank you for joining us today at see you soon po. Thank you so much.